Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisulog nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga matitiyaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag na ninyong sasabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa.
Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupay ng Judea at nagtuloy sa ibabaw ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipunpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masido siya kahit kanilang tinanong, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, anong utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na iyon. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humihiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mabuting balita na ating napakinggan, ay ating natunghayan dito ang issue tungkol sa buhay ng mga mag-asawa. Ang tanong dito ay,
kung naayon ba sa kautusan na iwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan. Pero kung titignan natin mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa buhay ng mag-asawa per se. Pero kung titignan natin sa mas malawak na perspektibo, ang tagpong ito ng Panginoon at hindi ng mga tao sa paligid niya, partikular mga Pariseo, ito tungkol sa buhay din ng bawat isa sa atin. Ito tungkol din sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano pong ibig kong sabihin? Halimbawa, tungkol sa kautusan na ito, isang magandang pagtuunan natin dito ng pansin ay yung kasabay natin na not all legal are moral. Hindi lahat ng legal, hindi lahat ng nasa batas ay tama na dapat natin ay sundin. Halimbawa, bagamat dito sa ating bansa, walang batas tungkol sa abortion, tungkol sa diborsyo, hindi na ngahulugan dahil ito pinatutupad sa ibang bansa ay ito ay tama na. Not all legal are moral. At hindi lang tungkol siguro sa mga batas, kundi maging sa mga tradisyon na pinangahawakan nating mga tao. Dahil minsan yung mga tradisyong iyan, bagamat ito'y sa loob ng mahabang panahon ay humubog sa kaisipan nating mga tao, pero mga pagkakataon na kung titingnan natin na ang mga tradisyong ito sa mas malawak na pagtingin ay maaaring hindi na tama, maaaring labag na sa kalooban at plano ng Diyos. Halimbawa po siguro dito, sa mga tradisyon natin na sa particular po siguro sa paglilibing, ang dami nating tradisyon dyan, ang dami nating pamahiindihan. In the end, ang nangyayari sa atin dyan, kaya natin sinusunod ng mga tradisyon na iyan ay dahil sa takot. Dahil lamang sa takot at dahil lamang sa sinabi ng mga matatanda nating mga ninuno. Ang malaga na parating nating tignan na magsilbing gabay sa atin, particular sa batas, at hindi sa mga tradisyong meron tayo, ay kung ito ba ay naayon parati sa kalooban at plano ng Diyos. Lumalago ba ako dito kapag ito'y sinutupad ko? Nakikita ba dito ang aking pagiging anak ng Diyos, ang pagiging Kristiyano ko sa pagkakataong ito? Pangalawa ay tungkol sa buhay ng mag-asawa. Simple lang naman ang batas sa atin dito ng ating Panginoon na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero dito kung titignan natin, bakit pinayagan ni Moises na maglagda ng kasulatan ng paghiwalay? Ito dahil lamang sa katigasan ng kanilang ulo at dahil nais protektahan ni Moises ang karapatan ng kababaihan sa lubang tipan. Pero sa mas malawak na pangunawa, ay lahat naman tayo ay pumapasok sa iba't ibang ugnayan. Merong ugnayan na mag-asawa, merong mag-ugnayan sa mga magkakapatid, na mga magkakamag-anak, mga magkakaibigan, mga magkakapitbahay. At parating may mga pagsubok diyan. Hindi na lamang sa pagkakaiba natin. Kasi minsan, ang sinasabi ng mga mag-asawa kung bakit sila hindi sila parang magkatugma ay dahil sa kanilang pagkakaiba. Totoo naman yun, lahat tayo magkakaiba. Lahat tayo magkakaiba, lahat tayo ay unique. Pero in the end, kung makikita natin sa mas malawak na pag-unawa, na hindi lang ito tungkol sa mag-asawa, kundi sa anumang ugnayan meron tayo. Kung bakit nagkakaroon ng ganyang sitwasyon ay dahil una, yung kakulangan nating umunawa sa isa't isa. Yung kakulangan nating umunawa sa isa't isa. Umunawa sa kahinaan, kawalan ng pag-unawa sa pamamaraan ng kanyang pag-iisip, gawi. At yun din, katulad sinabi ni Moises ay dahil sa katigasan na rin ng ating mga ulo. At dagdag pa diyan,
yung bang pinipilit natin kung ano yung gusto natin. At kung pinipilit natin ang gusto natin, para bang sinasabi natin na yun lamang ang tama at yun lamang ang dapat na sinusunod parati natin. At hindi lang natin, kundi ng lahat ng mga tao sa ating paligid. Kaya ito hindi lamang tungkol sa ugnayan ng mga mag-asawa, kundi ito tungkol sa sino mang anumang uri na ugnayan na meron ang bawat isa sa atin. May mga pagkakataon, magkakaibigan, nagkakatampuhan ng mga magkakapitbahay na nagkakaroon na hindi pagkakaunawaan. Dahil nga minsan yun ang kulang natin. Yung munawa, sumusobra naman tayo sa katigasan ng ulo, sumusobra naman tayo sa pagpupumilit. So anong gusto natin na para bagang iyon lamang ang tama at dapat na sinusunod ng bawat isa sa atin. Sa huli mga kapatid, ang parating nating isaisip, ang parating nasa isip at puso ng Diyos ay kung ano makabubuti para sa bawat isa sa atin. Kung ano makabubuti para sa bawat isa sa atin. Amen. Nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at mga may bahay para sa pangangailangan ng mga magulang at mga anak ang ating mga kahilingan ngayon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating simbahan, naway maging totoo sa kaniyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya, naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni Maria at Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan, naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan ng walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ng Minor Basilica of the Black Nazarene, kay hindi nila Katalig at ang mga deboto ng Poong Nazareno. Patuloy nating dalangin ang natatayang kahilingin na Jaime at Emily Beseo, Joel Bardos, para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Virginia Panganiban, Patrocinio de Leon, Emmy de la Cruz, Lourdes Aranas at Meli Aguel. Patuloy nating dalangin ang maagang pagaling ni John Jordan Mendoza at hindi na lahat ang mga nagkasakit dulot ng COVID-19. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Regalado, Zenaida Jovita, Marisa Lolita Francisco, Reynaldo Corazon Hene, Francisca at Juan. Ating idulog sa Diyos, iwa pa nating intensyon at panalangin. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong paglikha. Ang pag-ibig namin sa isa't isa naway
sumalamin sa iyong pananatili sa amin. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngay aming paglingkuran, hiniling namin naway mapakinabangan ng aming niyahain, sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit pinabuti niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa hiwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala
kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Diyos na nag-aalis Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka na at iniyalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkulob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kung hayon at ipahayag, pagtaging at lakas, isa buhay pag-ibig, katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.